Ito mga ka-idol, panoorin natin si Kuya. Marami tayong matutunan dito. Biruin mo naman, nakagawa si Kuya ng walis ay gamit yung plastic bottle ng Suprings. Bukod dyan ay pwede pang makagawa ng brush. Ang tindi nito mga ka-idol. Dito marami tayong matutunan. Papakita ko sa inyo. Unang ginagawa dito ay nag-ipon si Kuya ng bote ng Suprings. Siguro hiningi niya sa kapitbahay or kumuha siya sa basurahan or binili niya yung iba dito. Ang kagandahan, yung bote ng Suprings ay na-recycle nila, hindi nila tinatapon sa ilog, sa sapa, kahit saan man. Simple lang ang unang ginagawa dito, pinuputol ang puwet nito. Tapos tinatanggalan yung balat nito. Ayan, yung sticker na kadikit, dapat tinatanggal yan para mas malinis siya tingnan. Kung mayroon kayong bote dyan mga ka-idol, huwag niyo itapon yan. Hanapan niyo ng paraan kung ano ang mga bagay na pwedeng gagawin. Kasi ang plastic bote na ito kapag tinatapon sobrang sayang. Bukod dyan ay barado ito sa mga ilog, sa sapa at saka hindi din ito nalalanta. Panoorin mo yung video ito mga ka-idol. Simple lang talaga ang ginagawa dito. Kung napapansin mo si Kuya, iniikot-ikot lang niya yung rolyo. Ayan o, para siyang sinulid. Tapos maninipis yung pagkahiwa yung plastic na yan at nagiging lubid siya. Yun po ang kagandahan kasi mano-mano at sila lang din ang gumagawa nito. Ay ito naman, ibang style din ang paghiwa nito. Ayan o, mapapansin mo, ihilain lang yan. Hindi na siya nirorolyo tulad kanina. Ang ginagawa naman dito, inihila siya. Ayan o, napaikot-ikot. Malapad yung pagkarolyo nito. Gamit ang yanta ng bike. Ang lupit yung idea nito mga ka-idol. Ito naman ay pabilisan yung trabaho. Ayan oh, ang galing yung idea nila, talagang hindi nasasayang yung plastic. Ay talagang malaking tulong. Biruin mo, dahil sa plastic na ito ay pwede pa makagawa ng bayong. Tingnan mo ang laki yung bayong ni Kuya dito. Mas matibay ito. Ang galing nila mga ka-idol. Ito na yung finished product nila doon sa sinulid oh. Yung pagkanipis, yung pagkahiwa, ayan, tinatalian yung dulo para siyang tinutupi. Tapos, pinapasok siya doon sa plastic ng ng Suprings Coke siguro yan. Tapos, meron siyang kahoy, pinasok doon sa loob. Ayan. Ang ginagawa dito, iniipitan nila ng bakal. Ayan. Pagkatapos niyan, ginugupitan sa gilid. Ayan mga ka-idol, panoorin mo. Talagang makakuha ka ng idea. Pagkatapos gupitin sa gilid, hihilain ito ng palapad. Ayan, ang tindi no? Pagkatapos, siyempre ginagamitan nila ng blower. Itong blower na ito, mainit yan mga ka-idol. Kaya kung natatamaan siya ng init, kusang ihigpit yung plastic na yon, nahigpitan niya. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng lubid, tali, or alambre para ihigpit. Blower lang sapat na. So, ganun kaganda. At saka unique siya tingnan na, malinis siya tingnan kapag wala siyang ibang nakatali dyan. Yan o, mahigpit dahil sa blower. Okay, ngayon naman hihilain yung maliliit na bakal. Ayan o. Ang forma nito medyo malapad na siya. Formang walis na talaga siya mga ka-idol. Bukod dyan sa walis na yan ay mayroon pang mga product na pwede nilang gagawin tulad ng brush. Ngayon ipapakita naman nila kung paano ginagawa yung brush na ito gamit ang plastic bote. Mayroon silang kahoy dito mga ka-idol na binubutas-butasan na nila. Ginagamitan siguro ng barina. Ayan, ngayon yung plastic na nahiwa-hiwa na yan, mayroon silang pinuputol. Ang gagawin dyan, parang tinatalian ito ng alambre. Ayan oh, pagkatapos tutupiin nila yan. Kung malaki, bawasan, tapos ikot yung alambre at tutupiin. Tapos itusok doon sa may butas at diinan ito ng alambre. Ayan oh. Talagang automatic na yan mga ka-idol, matibay siya. Kasi nga mayroon siyang alambre nakatusok doon sa kahoy kaya hindi mabunot yung plastic na hiniwa-hiwa. Ayan oh, ang galing yung pagkagawa. Lahat niyan ay mano-mano yung pagkagawa mga ka-idol, pati yung hinawakan ni Kuya na kulay blue. Yan, ginagawa lang din nila yan. Sa panahon ngayon mga ka-idol, dapat marunong tayo dumiskarte. Tulad ni Kuya, pinakita ni Kuya kung paano ginagawa ang brush, walis, ayan. Bukod dyan, maganda talaga yung sombrero ni Kuya. Oh. Ang tindi. Malamig siguro pag sinusuot yung sombrero ni Kuya.
Biruin mo, hindi mo kailangan itatapon yung plastic kasi masisira doon sa kanal-kanal, barado, mapupundo yung tubig. Naku, yari tayo pag bumabaha. At least nagkaroon tayo ng idea ni Kuya na yun pala ang gagawin, tamang gagawin sa mga plastic. Huwag lang itapon ng basta-basta, gagawin ito ng bagay na pwede natin magagamit at pwede din siyang ibibinta kasi matibay talaga yan.